So, magtatago na ba si Bato de la Rosa? Ito po si Toto Kausing. O, Bato rin ako. Bato ang mukha, hindi Bato ang utak. Anyway, PMER po si Bato, tsaka MSU1 din yan. Produkto ng MSU. Kaya pareha kami produkto ng MSU, so matalino rin siya. So, nakita mo naman ang katalinuhan niya. Nagpakukunwa-kunwari lang magsalita. Salitang Bisaya kasi. Paras kami Bisaya. Siya Cebuano na taga Santa Cruz, Davao. Ako naman po Ilonggo na taga Coronadal, South Cotabato. Nais ko lang ipakita to. Ano ito? Ano ba yan? Relo yan narigalo sa akin ng Percy Lapid. Simpleng relo lang po yan. Michael Kors. Habang ang pag-usapan natin ay tungkol to sa importante ito sa Pilipinas na maintindihan ng lahat ng Pilipino dapat. Patungkol po ito sa International Criminal Court kung paano gumagalaw ito at patungkol po particular sa kanyang warrant of arrest at paano ipapatupad ito sa Pilipinas. Okay? Ang International Criminal Court po ay hindi siya regular na korte sa Pilipinas. Kung ang korte sa Pilipinas ang magpapalabas ng warrant of arrest, tinatago yan at ang magpapatupad yung police o NBI. Ang sistema po sa ngayon, kapag ang bawat korte natin, Municipal Trial Court man, Metropolitan Trial Court, Municipal Trial Court in cities, o di kaya Municipal Circuit Trial Court, o di kaya Sandigan Bayan, o Court of Appeals in a rare occasion, at saka Supreme Court in a very rare occasion, kung magpapalabas po sila ng warrant of arrest. Madali na po ngayon, Sir Riley Asistio. Good morning, Roy. Shout out from Alberta, Canada. O, Pariente, Roy. Okay. Ganito po ang proseso, kaya makikinig kayo nakikinig sa akin sa replay o sa ngayon. Pag naisuhan ka po ng warrant of arrest, ay mukhang mahirap ka na po kumawala. Bakit mahirap? Ang sistema po kasi ngayon ng korte sa Pilipinas ay ipinapasa sa lahat through email. Pinapasa sa lahat ng mga operatives o opisina ng mga law enforcement agencies natin. At ang sistema po ay QR code lang. Tapos yung QR code na yan, kapag pinicturean mo ng camera ng cellphone mo, makikita mo ngayon, itiklik mo, makikita mo ngayon kung sino, kung anong korte ang nagpalabas ng warrant, kailan ipinalabas, anong klaseng warrant, anong kaso, magkano ang piyansa kung may piyansa man. So, ganun na po katindi sa ngayon. Kaya, mabilis po ngayon ang mag-aresto sa Pilipinas. Pero, paano naman magpapalabas ng warrant ang ibang bansa o ICC? Ladies and gentlemen, hindi po pareho yan. May tinatawag po na jurisdiction ang Pilipinas. At pag tinawag natin jurisdiction, may tinatawag din po tayo na sovereignty. At kung may tinatawag tayong sovereignty, elemento po ng sovereignty ay ang independence, kalayaan ng ating bansa. Ang kalayaan po ng ating bansa ay kalayaan na hindi tayo pwedeng diktahan ng ibang bansa. Pag-usapan natin patungkol sa warrant of arrest. Kapag tungkol sa warrant of arrest, tayong bansa lang, ang ating warrant of arrest lang na nire-respeto ang pwedeng ipapatupad sa loob ng bansa natin. So ngayon, may warrant of arrest si Kibuloy galing Amerika. Pwede ba ipapatupad ng Amerika sa atin, sa Pilipinas? Hindi po. Kailangan dumaan sila sa proseso. Ang proseso na available, na meron sa loob ng Pilipinas ay yung tinatawag na Rules on Extradition. Extradition is an English term. Nang ibig sabihin po sa Tagalog ay pagkukuha o kasama na sa pagsusuko, pag-aresto, pagsusuko ng mga tao na nasa loob ng Pilipinas at dadalhin po sa labas ng bansa. Kung labas ng bansa, dalawang bagay ang pwedeng mangyari.
sa bansa na iba o di kaya pwede sa international organization kagaya ng International Criminal Court. So sa ngayon, ang makaapekto lamang sa Pilipinas ay ang ICC. Yung ibang international tribunal, yung mga ad hoc, kumaga temporary na mga criminal court, kagaya ng binuo para lamang maglilitis sa mga may kasalanan sa pagpapatay ng mga 6 na milyon na Diyos, hiwalay yon. At pagbubuo ng hiwalay naman na tribunal para doon sa mga Yugoslavia, Serbia, Herzegovina, iba naman yon. Pagbubuo naman ng mga war tribunal para sa mga Hapon na naglumusob sa Pilipinas, iba naman yon. So kasama isa nagsentensya kay Yamashita sa kay iba pang mga Hapon na mga general ng ibang Hapon na general dito pa nga sa Muntinlupa sa Bilibid inilibing ay iba naman yon. So ngayon mayroong judgment yun doon maliban sa paghahatol kung sino mga opisyal ng Japan ang may kasalanan sa pag-uutos sa paglulusob sa Pilipinas at pagsasagawa ng tinatawag na war crimes. Kasi ang war crimes po ay na may gera sa gitna ng dalawang pwersa na may belligerent status. Ibig sabihin, belligerent status, hindi man siya gobyerno, pero tinitreat siya as parang gobyerno. So, kagaya ng guerrilla, may belligerent status, hindi man sila guerrilla, NPA guerrillas, pero may status sila, parang tinitreat sila na quasi government. That's why, ang awayan sa gitna ng Philippine Government Forces at saka NPA o di kaya Abu Sayyaf o di kaya MNLF, MILF on the other hand, may respeto na tinatawag kahit sa gulo. Ang tawag dyan is, kung sumuko ng kalaban mo, kaaway mo, arestuhin mo lang at ibilanggo mo at kukonsidera mo siya na prisoner of war. So ganun po yun. Isa rin po yun sa pinapatupad yan na may warrant of arrest din yan. Pero yung warrant of arrest na yan, sa gira yan. Pag nahuli ka na ng sundalo, yun na yung aresto. Pero dito, pinag-usapan natin ang warrant of arrest. Kung sa loob kung korte lamang natin ang palabas, walang problema yan. Kahit sino, kahit citizen, ordinary citizen, may tinatag na citizen's arrest. Kapag alam mo na may warrant of arrest laban sa isang tao, at ikaw ultimo citizen lamang, at kung may hawak kang kopya warrant of arrest, at kung kaya mo umaresto, arestuhin mo. Pero kung hindi mo kaya, better call a police operative at bahala ng police operative mag-aresto. Pero ang pinag-usapan natin ngayon ay kung may warrant of arrest kay Kibuloy laban sa galing sa California District Court, so part siya ng United States of America, at ang ginawa po ng Amerika, ang State Department o the Department of Foreign Affairs ng Amerika, kasi wala silang Foreign Affairs ang USA, kundi ang tawag na State Department. Sa atin naman may Department of Foreign Affairs sa Pilipinas. So ipapadala yung komunikasyon galing sa State Department ng US papunta sa Secretary ng Department of Foreign Affairs ng Pilipinas. At kung matanggap na ang kopya ng komunikasyon na may utos, paki-implement itong warrant of arrest ng California District Court doon laban kay Mr. Apollo Carion Kibuloy. So ang gagawin naman yan, ipapasa ngayon sa Central Authority na tinatawag ng Supreme Court. Ang tinatawag na Central Authority ay yung Department of Justice. So ipapasa ngayon sa Department of Justice at obligado rin, walang choice ang Department of Justice, walang choice ang Secretary ng Department of Justice, kundi utusan ang isa sa mga state prosecutors nito na mag-prepare ng petition, na tawagin petition ay petition for extradition. Kung si Kibuloy, petition for extradition of Apollo Carion Kibuloy. Tapos gagawa ng petition ang state prosecutors. At isasampa ngayon, mamili siya, pwede sa Manila RTC, usually sa Manila Regional Trial Court. So ang laman po ng petition, sabi niya si Mr. Apollo Carion Kibuloy ay pinagdadasal namin sa Regional Trial Court na palabasan ng utos na hulihin ng Philippine government para
isusuko siya sa United States of America, particular sa California District Court. So, nakalagay dyan, at ang kopya ng warrant of arrest na inisyo ng California District Court ay ito naka-attach. At kung totoo ito o hindi, ito ay pinatotohanan na totoo ng State Department ng Amerika. At ang utos na ang certification ng State Department ng Amerika ay pinatotohanan din na totoo yung mga lagda dyan. Pinatotohanan ng Department of Foreign Affairs natin. And that's so, pwede nang tanggapin ngayon ang papel kasi may certification galing sa ating opisina. So pagkatapos niyan, titignan ng korte natin kung totoo yung warrant at kung magsabing korte totoo, ay walang karapatan ang korte natin na magsasabi kung tama o mali ang pagpalabas ng warrant. Kasi yung tanong kung tama o mali ang pagpalabas ng warrant ay sagutin ng international o ng Amerika yan. So ganun ang proseso. So pag masatisfy ang court na tama, magpapalabas ito ng warrant of arrest, huhulihin ngayon si Kibuloy. Pero sa ganang parte ni Kibuloy, nasa loob niya ng kulungan, hindi na siya kailangan arestuhin. So, ang gagawin na ngayon, magpapalabas ng utos ang RTC ng Manila na ipoproseso na ngayon ang request na itatapon si Kibuloy sa Amerika. Ito na ngayon, titingnan. Kasi batas po sa ating extradition treaty, kailangan po ay walang kasong iba sa Pilipinas si Kibuloy. Kung lalabas na may kaso pa pala siya, may trafficking case pa siya sa Pasig RTC, meron pa siyang sexual abuse case, yung nirape niya si Amanda na 17 years old, ay hindi pa siya pwede ipapatapon sa Amerika hanggat hindi matapos yung proseso ng kaso kay Kibuloy sa Pasig RTC. Okay? Ang isang kaso niya pala sa Quezon City RTC. So, pag matapos, may tanong naman, pwede bang ibigay na ng Pilipinas? Siyempre, kukontra naman yun yung mga kabag-anak o di kayo yung biktima ng rape mismo. Ayaw namin ipaliparin si Kibuloy sa Amerika. Managot siya muna sa kasalanang ginawa niya sa akin. Yan ang komplikasyon. Pero kung walang ibang kaso si Kibuloy, tapo na yun doon. Punta tayo sa ICC. Ang ICC rin po ay hindi pwede maling-mali po si Attorney Conte dyan. Attorney Conte, I dare to tell you, do not ever fool the Filipinos in whatever you are saying that you're trying to distinguish between the warrants issued by a foreign country and what you call a supra organization such as International Criminal Court. Wala pong pagkakaiba yan. Both are having the effect of depriving the liberty of a person. And if it is a deprivation of liberty, you have to follow the supreme and the only law about arrest, which is Section 1, Article 3 of the Constitution that says that no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law, nor any person shall be denied the equal protection of the law. Kaya kung may pinalabas po na warrant of arrest laban kay Bato, dadaan po muna yan sa Department of Foreign Affairs. Ngayon, it is up to the Department of Foreign Affairs kung i-endorso niya ito sa Department of Justice natin o hindi. Pero may unang problema. Pag in-endorso sa ating Department of Foreign Affairs, determinahin kagad dyan ng ating Secretary of Foreign Affairs, pwede ba ito? Yung facial lang, sa tingin, unang tingin lang. Oy, walang extradition treaty ang Philippines sa ICC. So balik yan, tapon yan. Sorry, we will not entertain your request for extradition of Bato de la Rosa because of the fact that Philippines and ICC have no extradition treaty. Ganun lang ako simple yan. So ngayon, kung gano'n ang proseso, sasabihin na niba, mag-argumento itong grupo ni Attorney Conte. Kasi siyempre gusto nila mahuli. Ang problema dito kay Conte, you are, matagal na kitang pinapansin. Abogada ka pero hindi mo ginagamit ang pagkatotoong abogada mo. Do not manufacture fake news. There is no such thing as iba yung pag-treat sa mga ICC warrant, iba yung pag-treat sa mga warrant of arrest galing sa ibang bansa. Do not ever
sasampahan kita ng disbarment kapag ipapatuloy mo pa yan. You are sending wrong message to all Filipinos. Kaya ang gusto niya na mangyari, kaya may fake news ka dyan eh. Ang gusto niya mangyari isang tabi yung extradition rules ng Supreme Court. Si Bersamin nga na dating Supreme Court Justice, teka, o pati si Remulla, kahit na nagpe-fake news, teka, hindi pwede, idadaan na namin, hindi na pwede mangyari yung ginawa kay Duterte. Idadaan lahat sa korte. Si Remulla na nga mismo nagsabi. Si Bersamin na nga mismo nagsabi. Tapos ikaw, konti lang ang alam mo sa batas eh. Hindi ko naman alam, wala pa akong pakialam kung ano dapat. Ang sa akin lang, alam mo yan. Ang problema na sa'yo na mayani sa yung galit sa dibdib mo. Dapat wala kang galit. Kung if you want to be a fair lawyer, be fair. Know how to respect the rights of your opponents, the rights of your enemies. If you can take care of the rights of the person you hated the most, then you have that character to be a judge, because the first requirement to be a judge is for you to possess that character, what we call as the cold neutrality of the judge. Okay? So, fake news ka talaga dito, Madam Conte. I dare you. Gusto mo magkasuhan tayo. Ibawiin mo yan, ang sinasabi, kundi kakasuhan kita ng disbarment for your ignorance of the law. You are ignoring the law. Okay? So, ngayon, ganun ang proseso. Ibig sabihin, mali na dyan si Conte. Ipakita ko mamaya dito yung sinabi ni Bersamin na kailangan hindi na pwede gagawin ang kay Duterte na ginawa. Sinabi rin ni Remulla na hindi na pwede gagawin yung ginawa kay Duterte. Idaan sa korte lahat yan. Okay? Ibig sabihin, huwag na natin doblihin ang pagkakamali nila ni Remulla. Si Remulla mismo, indirectly inamin niya na mali ang ginawa nila kay Duterte. And with that, huwag i-pray lang nila na hindi maging presidente si Sara Duterte. Kasi pag maging presidente si Sara Duterte sa 2020 election, sigurado po ako nakakasuhan ng serious illegal detention. Yang si Remulla, Janvic, kasama yan. Remulla, Buying, kasama yan. Si Eduardo Anyo, kasama yan. Si Gibo Teodoro, kasama yan. Lahat yan mga dating kakampi ni Duterte yan, ha? Mga traidor. Kaya kung ikaw naman, kukunin mo ba silang tao kung ikaw maging presidente? I will never get them because of their attitude, because of their character as traitors. Okay. Tapos iba kasama pa dyan si Nicolas Torre. Okay lang kay Nicolas Torre kasi hindi siya bumabaliktad. Despite the fact na sinipa na siya ni Bongbong, hindi rin siya bumabaliktad. Kasama din si General Romel Barbil. Tsaka kasama din niya si Marcos Lacanilaw na nagkukunwaring Interpol. So, yan lang po, sinasabi ko lang yan, just in case babaliktad ang sitwasyon. Pero kasi kung kakampi nila ang presidente, hindi naman papayag yan na kakasuhan sila sa non-billable, kaya yan, no bill. Makukulong sila habang buhay yan. So anyway, balik tayo dito. Klaro na po ngayon na nagpe-fake news lang pala to si Remulla. So, bakit siya magpe-fake news? Nasasabihin niya na may warrant of arrest kay Bato. Ang katotohanan, wala naman. Isa lang po ang sagot yan. Ang sagot yan ay gusto niya lang maguguluhan ang tao at babawasan yung galit ng tao sa napipintong pagrarally ng 3 araw na pangungunahan ng Iglesia ni Cristo. Sigurado ako maraming hindi taga-Iglesia ni Cristo ang sasama dyan. At sinisiguro ko marami po yan. Kaya si Isko ay wala ng pasok sa November 16, 17, 18. At binigyan pa ni Isko ng security para walang manggugulo at para peaceful ang rally. So, ganun po katindi ang mga bagay na pangyayari na sigurado ako sumasakit ang loob ni BBM. Hindi niya alam kung anong gagawin niya. Kahit kasi katahimik lang yan, hindi sila manggugulo, lahat yan sampal, 1,000 na sampal kay Bongbong Marcos yan. Bubo nga, yung bubo kasi presidente na ito Kumuha ng mga tao, bubo, biro mo, kukunin mo sekretary sa DPWH, hindi engineer, si Vince Dizon, na dapat, ang ginawa mo, paparating na pala yung bagyong Tino,
dapat in-inspect mo muna yung mga flood control projects na palpak sa lugar na kung saan dadaan ang Bagyong Tino. Hindi mo in-inspect yung mga palpak na proyekto ni Joke Prasco dyan sa Cebu na kung saan imbis na yung dadaloy at tubig galing bundok, 100 kilometro ang layo papunta sa dagat, dadaan sa yung Kutkut River ang sinasabi ko, dadaan sa bayan ng Liloan, ay pagdating sa bayan ng Liloan, yung dating daluyan ng tubig, dating stream, ay sinara at gumawa ng bago na parang dam. Kaya yung bago na yun na parang dam, tumaas ang tubig at pagtaas ng tubig, siyempre aapaw yun at papantay na dyan ang tubig, lampas bahay, maraming namatay. Sa ngayon po, ang bilang aabot mahigit 300 po ang patay kasi 125 pa po yung hinahanap na missing. At ang kumpirmadong patay ay 140 na ata. Titingnan natin sa bagong datos. Latest deaths. Kaya tingnan natin. At sa Canlaon pala, Negros ay 18 ang namatay tapos 8 ang nawala. Sa ngayon, ang kumpirmadong patay ay November 6, 124 sa Cebu. November 8, 140 deaths, 44, 42 na namatay at 66 ang nawala. Hindi pa nakikita hanggang ngayon. Noong November 7, ay may ibang report na naman na 139 ang patay at 188 nationwide ang patay. Siguro sinama na dyan ang sa Negros na mga as of this time, November 9 ang sinasabi rito, 109 individuals missing nationwide. 57 dyan ay galing sa Cebu. At ang 42 ay na missing sa Negros Occidental at sa Negros Oriental naman ay 10. So, yan po ang sitwasyon sa ngayon. So, yung mga tauhan ni Bongbong Marcos na kinuha, siya na nga mismo incompetent. Sinabi niya, pasensya po, nagkamali. Akala kasi namin hangin lang at saka galing dagat ang distraction. Yung pala galing pa pala sa baha, galing sa bundok. Isa sa tinitingnan dyan, Montirasas na ginawa ng Slater Young. Pero kung titingnan ko, computing ko ngayon kung ano ba, how many centimeters yung rainfall. Okay, 18.3 centimeters. So, halos 1/4 meters. Ibig po sabihin yan ay kung 10 centimeter, ganito kataas po ang tubig sa loob ng isang oras na mabuhos in the whole area of Cebu. So, Montirasas, sa tingin ko po ay nasa 100. Mahigit 100, 200 by 200. So 200 by 200 square meters. Meters. So compute natin kung ilan ang area nito. So
4 hectares. So sa 4 hectares, biruin mo 7,320 cubic meters ang volume ng tubig na bumagsak sa baba ng Monterasas. Ganon karami. 7,320 tons, cubic meters. Ganon karami. So, pwede siyang naging, ibig mo sabihin, ang bundok natin, bundok sa Cebu, marami pong uka, maraming tinanggal na mga puno. So kung aabot, halimbawa, sabihin natin 10,000 square meters, 100,000 square meters. Kung mo 18.3 centimeters, so 0.183 meters times, sabihin natin na 100, that is 100,000, ang bukas 100,000 square meters. So, ang volume ng tubig ay 1 million cubic meters. 1 million cubic meters ang bumagsak sa mga flat lowlands ng Cebu. Ganon po ang pumatay sa mga tao doon. So kung ganon, hindi po na-compute yan bean season. Walang alam si Bongbong Marcos, wala siyang alam na yung 1 million cubic meters ay maraming mamamatay na yan. Biglaan panghulog ng dami ng tubig. Tapos sa Liloan, bayan ng Liloan sa Cebu, hindi nakita nila ni BBM. Kaya yan po mga tauhan mo. So dapat aristuhin ito, crime against humanity ng ginagawa ni BBM yan. By means of serious negligence. Grossly inexcusable negligence ang nangyari sa iyo, BBM. So ito babalik lang ako sa warrant of arrest. Ulitin ko lang, shortcut. Meron na tayong rules of extradition proceedings na inilabas ng Supreme Court para mag-apply ito sa lahat ng klaseng aarestuhin para ilabas para sa ibang mga warrant of arrest na hindi galing sa loob ng Pilipinas. At lahat po ay dadaan sa RTC natin. Walang hindi dadaan sa RTC natin. So, ibig sabihin, ang mangyari niyan, bawal po umaristo ang mga pulis sa kahit kanino. Halimbawa, for example lang, si Kibuloy ay hindi nakakulong. Nasa labas siya at wala siyang ibang kaso. Hindi po siya pwedeng aristuhin just because mayroong tinatawag na warrant of arrest galing sa ibang bansa. Ang proseso po, magsasampa muna ng petition ang ating gobyerno sa pamamagitan ng Department of Justice. At ang Department of Justice, ang gagamitin naman nila ay yung kanilang state prosecutors. Magsampa muna sila ng petition for extradition at kung maglabas na ngayon ang korte ng warrant of arrest, ang ating RTC, saka pa lang nila pwedeng aristuhin ang tao. At kung maaresto na, ay may karapatan pa yung inaresto na kukontrahin ang proseso ng extradition at magpresenta din siya ng kanyang ebidensya kung ano man ang meron siya. Pero very quick lang po ang proseso at hindi matagal yan. So pag magdesisyon ng korte na aristuhin ka, may karapatan pa ba matitira para sa mga taong i-aristuhin? May karapatan pa po. Pwede pa si Bato makapagsampa ng motion for reconsideration sa RTC. Pagkatapos niyan, kung ibabasura man ng RTC, may karapatan pa si Bato na umakyat sa Court of Appeals. Apilan niya. Sa Court of Appeals, pag matapos na at matatalo pa rin siya, aakyat din siya sa Supreme Court natin. Kapareho din po yan ang nangyari sa kaso ni Mark Jimenez.
na kinasuhan sa Amerika ng grand jury sa pagkakasala sa pamamagitan ng pagbigay ng donasyon kay Bill Clinton para sa kampanya ni Bill Clinton. So, ngayon, bawal po kasi doon sa Amerika magbibigay ng donasyon para sa kampanya kung ikaw ay hindi US citizen at kung kahit US citizen ka pa, kung lumampas sa amount na allowed ay pwede ka ng kasuhan. Ganun po yun. So, in other words, ipakita lang po natin dito ang anunsyo ni, ang sinasabi ni, kan muna, si Bersamin muna. Okay, kay Bersamin muna. Pakita natin. Para malaman naman ni Atty. Conti na si Bersamin ay kumukontra. Sinabi ni Lucas Bersamin, hindi, pero pwede mangyari yung panahon ni Duterte. Ito na yon. Hindi pwede na arestuhin karakaraka na si Bato. So, anong sabi dito? Bersamin on ICC arrest, not so fast. Sinabi, not so fast. Okay, anong sinabi ni Bersamin? Sayin natin. Ombudsman Jesus Crispin Remulla on Saturday said the International Criminal Court had allegedly ordered the arrest of Senator Ronald Bato de la Rosa. Executive Secretary Lucas Bersamin, however, indicated that the former Philippine National Police Chief won't be joining Duterte in an ICC detention facility in The Hague, the Netherlands, anytime soon. I have it on good authority, sabi ni si Remulla. Si Remulla din nagsalita rin. Because this is a public interest program that the ICC has issued a warrant. Ito, fake news to ni Remulla, hindi naman pala totoo. So anyway, sinabi dito ni Bersamin, saka si Remulla din, na dadaan muna sa korte si Bato. Hindi ito karaka-raka na gagawin yung nangyari kay Duterte. So, intindies? Ha? O ito, basahin naman natin. Ang sinabi naman ni Atty. Conti lang alam sa batas. Atty. Conti. Niluloko mga Pilipino, naniniwala sa iyo, no need for extradition process in ICC arrest. Yan sinabi niya. Bawiin mo ito kung hindi, kakaswa kita ng disbarment. Atty. Conti? Manila, Philippines individuals arrested through a warrant issued by the International Criminal Court no longer have to go through extradition. Buba ka talaga. Napakabubo mo. Christina Conti, an ICC accredited assistant to counsel, said the process of transferring the custody of a person who is the subject of an ICC warrant is surrender and not extradition. Kabubuhan. Yan. Titikman natin, subukan natin. Kakasuhan kita ngayon sa Supreme Court ng disbarment by reason of ignoring the law on arrest. Okay? Ganun lang kasimple pong ating pag-usapan sa ngayon. Expected ko na si Jacques Demolay na walang alam ito, kukontra ito. Okay. So, ito naman. Basahin lang natin mga comment. Really assist you, Roy, kamag-anak ko dyan sa Canada. Amic TV 45, United Kingdom, UK. Red, Calbe National. Calbe National. Reka Ben National. Sige, 567. Nahirapan ang mag-pronounce mo basa. Kaya nga po, kalokohan ng mga bangag administration ay dapat talaga magkaisa na ang mga Pilipino na puksain ang mga magiging namamalakad, ang maling pamamalakad. Ando na tayo, lahat po na gumawa ng krimen ay kailangan litisin natin. Pero gamitin nyo po ang maayos na proseso. Okay? Ganon lang yan, Jacques din na Demolay. Kasi napakabubo mo talaga, Jacques Demolay. Kaya tingnan natin, ikakasuhan ko ng disbarment para may pakita ko sa iyo, Jacques Demolay. Huwag ka nga magsalita, Jacques Demolay, hindi ka naman nag-aral ng batas eh. Kaya wala kang credibility magsalita rito. Jenaline Isaac, tanong lang po, bakit si Tim Buying siya nagsalita tungkol sa ICC? Di ba dapat si DOJ at hindi na sa DOJ? Mamaya, sasabihin ko sa iyo, di ba sinabi ko na ginawa niya ito, fake news ito. Ginawa niya lang na yan, kwento, para
panlaban sa rally na 3 araw na gagawin o pangungunahan ng Iglesia ni Cristo at maraming susunod yan na hindi Iglesia ni Cristo. Jenaline Isaac, itanong na po bakit, tapos nabasa ko na pala yan. Nuclear reactor reacts, Jacques Demolay, Conte, the fake ICC representative. Jacques Demolay, Mr. Kausing, ang fake attorney dahil wala na siyang license. Hindi po ako fake attorney, disbarred lawyer lang ako. Iba yung fake attorney, iba yung disbarred lawyer. Naintindihan mo ba, Jacques Demolay? Na wala kang alam. Ano ba pang pangalan mo? Ang hirap sa iyo, hindi ka fair kung maglaro. Ilagay mo mong pangalan mo. Para kung hindi ko nagustuhan sinabi mo, pwede kitang kasuhan sa mga korte sa Manila o sa Mindanao. Doon kita kakasuhan kasi andito ako ngayon sa Coronadal City. Jenaline Isaac, Jacques, di nga tiyang kangap ng taga-ICC si Conte, siguro NPA. Nuclear reactor reacts, Jacques Demolay. Ano naman ang kinalaman ng license ni Mr. Kausing sa topic ng ICC? Jacques Demolay, mga didilis ang naniwala sa fake na attorney. Bakit? Anong tingin mo sa didilis? DDS, itatawag mo didilis, mga bobo, kayo ang bobo. Naniwala kayo sa mga kurap na BBM. Bobo kayo. Akala mo, ninakawan ng aking bilyon-bilyon pa. Depensan pa ninyo? Hindi ba kayo bobo? Jenaline Isaac, Jacques, taga-ICC ka ba? Bakit? Parang alam mo pa. Southern Cross, 2 hapon ang unang nagbalita niyan. Sina Kuro-Kuro at Haka-Haka. 2 hapon. Datoy, Kalbo. Okay lang yan. Tawagin mo ko Kalbo. Walang problema yan. Red Falcon, isa pa ito. Ano kung Tikalon? Ikaw Tikalon, butigon ka pa, Red Falcon. Ilagay mo buong pangalan mo. Kaya para mabalaan ko kung sino ka. Para mabalaan ko sino tapungulon ko. Ganoon na kasimple. Ananias Aguila, Natoy, di baling kalbo, huwag kang bangag. Magnanakaw tulad ng puon mo. Jacques Demolay. Dito na nakabase sa US, nag-aral ako. Nag-aral ka international law, political science. Yan lang ang alam mo. Sabihan mo yung pinag-aralan mong school. Kabubuhan ang natutunan mo. Ibalik ang pera mo na tuition. Mali ang natutunan mo. Nuclear reactor reacts, Jacques Demolay. Wala ka naman degree kahit sa community college lang. Red Falcon, ano daw? DEP, marunong ka rin pala. Di ikaw na. Sabi ni Red Falcon na kontra sa akin. Ikaw, Red Falcon, alam ko Ilonggo ka. Ang pagkatikalon mo, pagkabulayog mo. Kaya kung makitaan ko lang pangalan mo, tanawon ta kung ano. Diba? Kita na ita, sumbaga na ita kung gusto mo. Your game is a scam shame. The SC already reiterated publicly the rules of extradition so that the trick they did with FPRD won't happen again. Yan na naman ganun lang kasimple para sa kaayusan. Wala tayong problema kahit kapatid natin, isuko natin kung may kaso. Wag naman bastusin ang proseso. Nuclear reactor reacts, bayan muna kasi komunista at anti-Duterte si Conte. Yan, kasama siya ata sa makabayan ng mga party list na hindi naman nanalo. Cassandra Daisy, sabi pa ni Conte na hindi daw state ang ICC. Ano ba pagkakaiba? Mas lalong mahigpit ang depensa ng bansa natin. Kasi ang bansa natin ginawa yan para protektahan ang mamamayan. Mas lalong malaking protection ang ibibigay ng ating bansa kung hindi nakakasiguro ang bansa na igagalang ng ibang bansa ang mga mamayan natin. Biro mo kapag may bansa na hihingi ng tao na arestuhin sa atin at kung death penalty paparusa, hindi papayag ang bansa natin. Kailangan ipangako nila na hindi death penalty ang kanilang ipapataw. Ganon po kasimple. Cassandra Daisy, sabi pa ni Conte na hindi daw state kabubu. Jacques Demolay, wala talaga extradition ng ICC. Isa ka pa na bubo. Ang bubo mo talaga, Jacques Demolay. Ilagay mo pangalan mo nga dyan para makasuhan kita ignorance of the law. Para makasuhan kita sa civil case, civil for damages. Amahong Bardinas, Attorney, mabuhay kayo. Nagsasabi ka ng Tomimi. Okay. Dimos, Pampusa. Kasuhan na yan si Conte. Jacques Demolay, ang Supreme Court ay nagkamali din. Bobo ka talaga. Ikaw ang bobo, Jacques Demolay. Hindi ko alam kung bakit nanonood ka sa akin lagi kung gano'n lang naman na sinasabi. Inutusan ka talaga, nakatanggap ka ng bayad galing kay Romualdez sa kay BBM para ikaw manood sa akin. Di ba?
para istorbohin mo ako. Ginalin ay Isaac, di naabot ng kaso si Itim Buing, may sakit na eh. O malamang nga, mamamatay na yan next year eh. Cassandra Daisy Jacques will come back to this community of batas. Antonio Belizar, please refer to RA. Ang 9851 po, tinutukoy mo Antonio Belizar ay gusto mo akong itukoy doon sa Section 17. Sige, buksan natin po ang Article 17. Hindi po yan exception. Ha? Sabihin ko sa inyo, RA 9851, basahin natin ang Section 17 dyan para matauhan kayo lahat. Na pinagmamayabang ninyo, pati si Din Santa Maria, maling-mali ka talaga din. Pasensya na din, I will never say that you are correct in saying that this is a different matter. No, there is no distinction. The protection to the citizens given by our Constitution does not matter if it is for ICC's warrant of arrest or for the warrants of arrest issued by other nations. Basahin natin po ang 9851 na sinasabi nito ni Antonio Belizar. Saan na ba ito? Ito. Share screen. Okay ha? Ito po ang batas ng RA 9851. Nakita mo ba yan? Yan ha, RA 9851. Nakita mo ba yan, Belizar, Antonio Belizar? Okay ha? Punta tayo sa Section 17 na sinasabi ninyo. Basahin natin isa-isa at tingnan natin kung ano ang sinasabi sa batas. Section 17, jurisdiction. Okay? Ayan, basahin natin, Section 17. Basahin mo, Antonio Belizar. Basahin natin. Section 17, jurisdiction. The state, ang Pilipinas, ibig sabihin the state, shall exercise jurisdiction over persons sa mga tao sa Pilipinas, kahit Pilipino man o hindi, whether military or civilian, suspected or accused of a crime defined and penalized in this act. And this act, ibig sabihin act, batas. Yung batas na ito, pinaparusahan ay crime against humanity, kasama doon. Okay? Regardless of where the crime was committed or provided any one of the following conditions is met. Kailangan masunod itong mga kondisyon na ito. Number 1, Antonio Belizar. Basahin mo. The accused is a Filipino citizen. So, ibig sabihin, ang batas na ito magmamatter kung Pilipino lamang. Hindi na natin sakop yung hindi Pilipino. Letter B, the accused, regardless of citizenship or residence, is present. Pero kahit hindi siya Pilipino, basta nandito sa Pilipinas, ay pwede siyang masasakop. Letter C, the accused has committed the said crime against a Filipino citizen. O yung akusado, Pilipino man siya o hindi, ay nagkasala, nakagawa ng krimen na nasa ilalim ng Republic Act 951 laban sa Pilipino. Okay? Tapos, karugtong, in the interest of justice, the relevant Philippine authorities may dispense with the investigation or prosecution of a crime punishable under this act. So, sa interest para sa katarungan, pwedeng hindi namang himasok ang Pilipinas sa investigasyon o pagpo-prosecute o paglilitis sa mga krimen na nasasakop sa ganitong batas. Okay? Kung sinasabi, if another court or international tribunal, kung merong ibang korte o may international law kagaya ng ICC, is already concluding the investigation or undertaking the prosecution of such crime. Kung nakaumpisa na ang ibang bansa o di kayo ICC ng pag-imbestiga sa krimen. Tingnan niyo ha, tinitreat ng batas na ito yung ibang bansa at saka ICC ay parehas. So hindi na kakaiba. Kaya nga kabubuhan yung ginagawa ni Torny Conte. Instead, sabi niya, the authorities may surrender. Pwedeng option lamang ng Philippine government yan. Option ng Pilipinas na pwede nang isuko or extradite ang suspected accused person sa Philippines sa International Criminal Court kung meron man. At may condition pa, pursuant to the applicable extradition laws and treaties. Naintindihan ba yan? Kung walang treaties at walang extradition rule, hindi mo pwede isuko Antonio Belizar. Naintindihan mo na? Naintindihan mo na, Jacques de Molay? Klarong-klaro.
Ibig sabihin po, isusuko, hindi to pwedeng aristuhin. Idadaan pa rin sa korte kasi kailangan natin respetuhin ang Section 1 ng ating Constitution sa Article 3 na nagsasabi, no person shall be deprived of liberty. Hindi pwedeng aristuhin without due process of law. Kaya manigas kayo kung sasabihin nyo na exempted sa extradition ang warrant of arrest na nilabas ng ICC. Oh, lumabas kayong bubo ngayon, ha? Okay? Oh, diretso tayo. Nuclear reactor reacts, Jackie Stimulo, ikaw din nagkamali. Talaga ikaw, ha? Sabi niya talaga, wow, si Atty. Conte, bubo, DDS pa na pala siya. Haha. Magsabi lang ako na bubo si Conte, DDS na ako. Kabubo mo talaga ikaw. Ang bobo nyo. Anong luhi ka dyan? Nuclear reactor reacts. Naubusan na ang press con topic si Buying. So, Southern Cross. Ang source ni Conte ay 2 Hapon, sina Kurukuro at si Haka-Haka. Jacques de Bule, diyan ka naman, nuclear, kung may utak ka, research. Research din pag may time. Nuclear, hindi naman batas dito, nuclear ang pinag-usapan. Nuclear, science yan. O ano ba nang alam mo sa nuclear? Sige nga, magbanggit ka. Sige, mag-discuss ka tungkol sa Bataan Nuclear Power Plant, Jacques de Mule. Your game is a scam shame. Are your comments superior than the independent rules of the Supreme Court, which also makes part of the law of the land under a civil code? Prove. Sino bang pinapatukoyan mo your game? Si Kwan siguro, si Jacques de Mule. Kasi sumusunod tayo sa Supreme Court. Ana Endo, ang gobyerno ngayon ay gagawin lang ay kailangan huwag paupuin ang Duterte. Yan na naman ang saka nag-isip huwag mapaupo ang Duterte. Yan na naman, kung may baha, i-blame, itapon ang sisi sa mga Duterte. Ganun lang kasimple ang ginagawa nyo. Wala na kayong ibang magagawa. Nangyari sa inyo, ginagawa ninyo, tapos itapon nyo. Kaya kami nangungurakot ngayon dahil sa mga Duterte. Grabe. Anong klaseng rason yun? Ana Indo, ang gobyerno ngayon gagawin lang kung kailangan. Okay. Nuclear reactor reacts. Jacques Sabali, hindi ka na kailangan na matinding research. The Supreme Court is the interpreter of the Constitution. Kahit mali sila, tama pa rin. So, si Bing Diboke, good morning po, Manang Bing. Jacques Dimuli, hindi option sa Sara Sayad kung ibabain si BBM. Ano ba naman ngayon? Diyan ka na naman, maka-BBM ka lang talaga, Jacques Dimuli. Kung ano mga argumento mo na walang kwenta. Saan ka ba kumukuha ng suporta sa argumento mo? Tommy, dapat mawala ang Marcos na yan. Ginagawa niyang mangmang at sinungaling ang kanyang mga walang hiyang troll na kinakain galing sa nakaw. O Cassandra Daisy, this na naman ang nakikialam sa magnanakaw na Marcos at mga supporters nito. Nuclear reactor reacts, Jacques Dimuli, line of succession, research din pag may time. Your game is a scam shame. Duralex Sedlex, ang batas ay batas kahit na nakakasakit. Harsh is the law. It is the law. Interpretations of decisions of the Supreme Court are considered law. So whether you like it or not, it will prevail. Basic. Tama po kayo. Your game is a scam shame. Jacques Dibole, ang gobyerno mismo nagsabi na 2019 pa ginawa ang flood control. Ano kung 2019 pa ginawa? Anong kinalaman dito 30 dyan? Bubo ka ba, Jacques Dibole? Kung ginawa ng kontraktor yan, anong kinalaman ni Duterte dyan? Ganun ang linyada nyo para may save nyo si BBM Kabubo mo talaga, Jacques Dibole. Napakabubo mo. Sobrang bubo mo. That's Speed TV. Jacques, wag mo na i-bend ang Constitution. Si Sara ang next in line. Wag lang bubuying. Cassandra D. Si Jacques, commas of responsibilities. BCBP Sara ang next in line. Antayin mo na lang. Kung mamatay si BBM sa baha, naku, takbuhan ang mga bata ni BBM. Perni Pinto, good day, bossing, laban lang kabayan. Your game is a scam shame. Troll, your opinion doesn't hold water. Not even logical. Try learning more here in Doc Toto's channel. Yun, tips, pinagsabihan katuloy, Jacques Dimuli. Nuclear research ng mabuti. Anong gagawin ko sa nuclear? Ang topic natin dito, iba. JP Channel TV, good morning sir. I salute you sa mga pagkondina mo po sa mga kapalpakan ng mga magnanakaw. Sila ay laging paninisi sa mga nakaraang administrasyon. Wala nang dati ang ngayon administration responsible. Akalain mo pati tinyo, pati baha ng tinyo, isisisi sa nakaraan?
Noel Mendoza, totoo kahit mali ka, kaya mong palabasin tama ka. Sino sa mga alang-alam amin na amin, ano naman pinasasabi Noel Mendoza? Hindi ko maintindihan sinasabi mo, pasensya na. Tapos, nuclear reactor reacts, Jacques de Muli, unless na-reverse, tama sila. Kahit mali, tama pa rin. GPA Channel TV, I support you, sir, for 2028 sa Senado. Isa na po ako sa suporta sa inyo. Salamat po. Talaga ikaw, guys, libre mag-research sa Google kung ano ang meaning ng extradition versus surrender. Teachers Pet TV. Jacques, ikaw ba si Hontiveros? Na ba? Tapos, nag-google ka ng isi. Si Hontiveros makipagdebate sa loob ng Senado, nag-research sa AI. Naalala ko yung kung meron, tinatanong siya ni Marcolita, may ituturo ka ba na isang decision na Supreme Court na kung saan ang unanimous nagbaliktad? Wala, nag-research ka sa AI. Mali-mali pag binanggit na batas. Kaya kinabukasan, pinagsabihan siya ng spokeswoman ni Attorney Ting ng Supreme Court na hindi yun totoo. Kasi bakit nag-dissent kasi Antonio Carpio doon eh. Your game is a scam, Sam. You are speculating the improbable troll. They already laid the predicate via the rules on extradition. The competent judicial authority is now defined. That is our extradition courts. Cassandra Daisy, Jackie, simple lang gusto ng isi. No Filipinos will be released sa bayan niya without due process which is by the local court. Tama, yan ang pinakasimpleng definition. Jacques de Bolle, bubo ka talaga, nuclear, kailan? Bubo daw si nuclear. Kailan naging tama decision na ni reverse? Ay, nako. Anong logic nito si Jacques? Papakita ka na pangalan mo. Jacques de Bolle, lahat ng decision sa Supreme Court ay naayaw mo ay mali. Habang may possibility na i-reverse sa future. So, ikaw lang ang tama. So, Jacques de Bolle, paano kung hindi ma-reverse? Bali pa rin eh. Yan ang tanong ni Nuclear Reactor Reacts. Your games is a scam shame. Before any ICC warrant, true or not, be recognized, it should be verified by the extradition court first for them to issue extradition warrant of arrest. Correct, you are, Mr. Your game is a scam shame. Cassandra Daisy, puro putin at bato, kaya galing sa bundok, kaya walang alam ang mga agency ni Marcos. Jacques de Muli, Cassandra, bago ka sumingit sa discussion, basahin mo muna ang Aritain 5. Binasa na nga natin sa harap ninyo eh. Jacques de Muli, binasa na natin eh. Wala nakasabi doon mga binabanggit mo. Are you the Tiger Dragon? The rule says foreign, any foreign authority or state. ICC is a foreign authority since it has the capacity to issue a warrant of arrest to be implemented by competent authority. Sakop siya. Sakop ang ICC. Nuclear reactor reacts. Jacques de Muli, na sanang logic. ICC is the interpreter with the Constitution. Yun ang logic. Salunga sakal. Ngayon pa nagkaroon ng ombudsman na madaldal. Lagi araw-araw preskon. Cassandra Daisy, Jacques, daktak ka ng daktak. Supreme Court had spoken. Shut up. Your game is a scam, shame. And the competent authority now is not the DOJ. It's the RTC, Extradition Court. Ang DOJ po magsampa sa RTC. Ang RTC ang magsisilbi ng Extradition Court. At desisyonan niya doon. Tama ba ka sa sinasabi ni your game is a scam, shame? Sa si Jacques de Muli naman, ano pa ang decision ng EC with 15-0 na nagsabi hindi makaiwas ang Pilipinas sa kaso sa... Ay, hindi makaiwas, iba yung hindi makaiwas, iba yung arestuhin ka na ba o hindi. Ibang isapin yun. Huwag mo i-generalize. Jacques de Muli, John Dubs, kulang sa pag-analyze si BBM sa volume ng tubig, baha dahil hindi siya nag-aral. Ano kaya ang natapos niya? Puro party-party lang habang pinag-aral ng tatay niya. O ang kaklase po niya kilala ko. Hindi ko nabagitin pangalan niya. Nag-aral po ng high school si BBM sa Lasal Green Hills. Hindi po mapasok pero may grado, pero pasado. Yun po ang history ni BBM. At high school pa lamang siya, gumagamit po siya ng cocaine. At Tommy, troll ni Marcos, alang hiya ang sarili ng lalait sa Duterte kahit Marcos ang magnanakaw, pera lang nakain galing sa nakaw. Cassandra Daisy, Jacques, you are not a lawyer, kaya kulang ka sa knowledge of the law. Sabi naman ni Jacques, mga bubo talaga, mga didilis. Mahina ang logic. Ikaw mahina ang logic. Huwag mo isisi sa mga didilis. Mga matatalino, mga didilis. Jeneline Isaac, dati ko kilala kung sino si Ombudsman. Ngayon, lagi na sa media na taga-Ombudsman.
Nuclear reactor reacts, Jacques Demoli, Stroman argument, Aldin Suliano, ingat ka, Attorney, God bless. Mag-ingat talaga ako. Noel Mendoza, wala talaga ito si Toto. Dati bunyog ito. Lumipat sa iglesia ni Digong. Tingnan mo ngayon lang yung tama ginagawa niya. Ay, nagsalita ka pa, Noel Mendoza. Bakit? Huwag mo sabihin na dinadala-dala mo rito ang bunyog. Ha? Ang ayaw ko lang, yung magpakukunwari ka, anti-Duterte ka, tapos maka-Marcos ka naman, Noel Mendoza, di ba? Hindi mo binibira si Marcos, Duterte ka lang na Duterte. Anong ibig sabihin nun? So, Eye of the Tiger Dragon, the argument of Conte that the ICC is not a state, therefore, the guideline of Supreme Court does not apply is flawed. The guideline says foreign authority or state. Yan, ilabas ko nga rito yung ang new rules of extradition proceedings. Yan. Para malaman natin kung saan ito nag-a-apply, basahin natin ang rules of extradition proceedings. Ito, basahin natin sabay-sabay, ha? Download. Ilagay ko sa screen ang new rules of extradition to proceedings. Basahin natin sabay-sabay. Ito. In-bank rules on extradition proceedings. Nakita nyo? Tingnan natin, basahin natin isa-isa. Whereas pursuant to Section 5, Paragraph 5 of Article 8 of the 1997 Constitution, this court is empowered to promulgate rules. So hindi in batas, rules lang on procedure concerning the protection and enforcement of constitutional rights, pleading, practice, and procedure in all courts, the admission to the practice of law, the integrated bar, and legal assistance to the underprivileged. Kaya kasama sa kanilang kapangyarihan ang maglabas ng proseso ng pagsusundan. So whereas there is a need to provide rules on extradition proceedings to ensure consistency and give guidance in handling extradition cases. Whereas through Memorandum Order number 492/2023, dated March 27, 2023, Memorandum Order number 57/2023, dated April 12, 2023, Memorandum Order 18-2024, dated February 15, 2024, Memorandum Order number 18-A-2024, dated February 28, 2024, Memorandum Order number 18-B-2024, dated July 31, 2024, and Memorandum Order number 07-2025, dated January 30, 2025, a technical working group was organized to prepare a draft of the proposed special rules on extradition proceedings. Okay, ito na. Inaprubahan ng lahat ng mga Supreme Court Justices. Ayan, pati Chief Justice. Pumirma sila lahat. So, ang title, number 1, these rules shall be known as Rules on Extradition Proceedings. Applicability. These rules shall apply to all proceedings related to extradition, including applications for warrant of arrest or hold departure orders, whether provisional, precautionary, or otherwise, and applications for bail. So nag-apply sa lahat. Hindi siya nagsasabi na hindi applicable sa ICC. Hindi siya nagsasabi na hindi applicable sa SOPRA organization, such as the International Criminal Court. So Section 3, definition of terms. For purposes of these rules, the following terms are defined as follows. Central authority. Ito po yung Secretary of Justice na doon nanggagaling sa Department of Justice ay sa Department of Foreign Affairs, ipapasa sa Central Authority para iproseso. Tapos clear and convincing evidence, matters of evidence. Executive Authority means the Secretary of Foreign Affairs. Doon ibibigay ang lahat or an official authorized to act on behalf of the latter, who shall transmit to the Central Authority the request for extradition upon determining that the request complies with the law and the applicable treaty. Extradite means any person who is or suspected of being within the territory of the Philippines and whose extradition
or provisional arrest for purposes of extradition is requested by the requesting state. Extradition means the removal of the extraditee from the Philippines with the object of placing them at the disposal of foreign authorities. O, foreign authorities, hindi nasasabi na foreign na bansa lang. O, dito klaro, extradition. Kasama po ang ICC kasi nakalagay foreign authorities. Okay? So, very clear na. Nakasakop sakop sa batas nito ang tinatawag na ICC. Extraditable offense. Ano bang kasalanan o criminal act na pwede na pagbibigay ang Pilipinas kapag may krimen din sa bansa na yun o foreign authority at may krimen din na gano'n sa Pilipinas. Kung pinag-usapan natin sa ICC ay crime against humanity, sa ating Republic Act 9851 ay may crime din na tinatawag na crime against humanity. Gano'n lang po kasimple yan. So, kailangan may dual criminality na tinatawag. So, at kailangan merong extradition treaty na kasunduan sa gitna ng dalawang authority. Na Philippine authority tsaka yung foreign authority. Okay? So, very, very simple and clear. Ayan, nakita naman na ninyo. So, ano pa masabi mo, Mr. Jacques Demole, tsaka si Noel Mendoza? Very clear, ha? Tapos, very clear, ICC is a foreign authority. Jacques Demole, Joklar, alam mo na ba ang Stroman argument? Roy, itsura pa lang ni Conte, buba na attorney. Nuclear reactor reacts, Jacques Demole, wala kaming argumento na makaiwas ang Pilipinas sa sabi ng ICC. Nuclear reactor reacts, Jacques Demole, basic Stroman. Jacques Demole, kasuhan mo si Mr. Kausing para mapahiya ka. Bakit ako isama niyo sa kaso-kasuhan dyan? Your game is a scam shame. Then Conte's argument is simply trust. Tinapon na. Since we don't have treaty with the ICC, that warrant is pure, proper trust. No need to observe that. Basic. Tama po kayo. Your game is a scam shame. John Dubs, idol, pag pangit, hindi dapat payagan na maging lawyer. Pangit ka daw, Attorney Conte. Nuclear reactor reacts, Jacques Demole. 15-0 pa gusto mo. Si gumanti naman si Jacques Demole. Nuclear, ano ang drama ng sinasabi? Roy, kamag-anak, pang senador ka na, parinti, para may partner si Senator Marcoleta. Yes. So, Gamal Ismail. Sige po, Dr. Toto, pabor po ako, kasuhan ninyo sa Conte. Kakasuhan ko talaga ng disbarment yan. Your game is a scam shame. On the other hand, for the sake of argument, we have an agreement with the ICC, then the rules of extradition will apply. So, your point, what's your point, rules? Yun. Kung mayroong agreement ang ICC sa Pilipinas, wala tayong magagawa. May agreement di ba? Ganun na kasimple. Yung Ratya Samad, sana nga sir, tapusin yung mga INC sa 18. Jacques Demole, hoy Mr. Kausing, mag-aral ako ng international law dito sa US. Nag-aral ka pala, bakit ang mga lumalabas sa mga sinasabi mo, hindi wala kang alam. Kaya pag-isipan mo muna sa sabi mo rito para hindi ka po mapapahiya. So, wonderful, great Dane, Laban Duterte, nuclear reactor reacts, Jacques Demole, undergrad ka lang. I'm the Tiger Dragon, Boeing, perpetrator of fake news, is committing mortal sin as an ombudsman. Kaya dapat kasuhan dito si Boeing, no? Isabay ko na sila, si Boeing at saka si Conte na kasuhan ko disbarment for ignorance of the law. Cyrus Adrian Roluna, Mr. Kausing, kasuhan si Conte. Jacques Demole, kung disbarred kayo, bakit kayo gagamit ng attorney? Sino ba gumamit ng attorney? Pwede naman po yan, ibig sabihin. Tinatawag na ako, dati na akong attorney, nasanay ng tao sa akin. Hindi po ako nagtingnan mo. Ang Dr. Toto Kausing nilagay ko rito, Jacques Demole. Kung magsalita ka, pag-aralan mo muna, tingnan mo muna facts mo. Lagi ka lang palpak, ito fake news ka na naman. Roy, pag company ni Bangag, puro bubo at adik. Waken, you may be disbarred, but your wisdom remains. Salamat po, Waken. Nuclear reactor reaction. Napapuri tuloy ang asawa ko. You may be disbarred, but your wisdom remains. Ang ganda, no? I may be disbarred, but my wisdom remains. Nuclear reactor reacts. Jacques Demole, walang 15-0 decision na makaiwas Stroman. Jacques Demole, nuclear kahit
undergrad meron. Ikaw, ano? Umamin na siya na undergrad lang pala siya eh. Undergrad ka lang pala sa international law eh. Naku, wag ka na mag-ano. Do you know the basics? Define international law. Sige nga, kung yun lang, basic. Kasi alam na ng ano yan, ng mga undergrad. Anong ibig sabihin ng international law? Define to me international law. Sige, basahin ko, abangan ko. I-define mo international law. Sige, mag-consult ka sa AI. Your game is a scam shape seminar. Nuclear reactor reacts. Jacques de Muli, makinig ka lang kay Inaro, hindi ka nag-aral. Cassandra Desi, Jacques is US licensed lawyer, sticks by the law. Kaya there's no way to papasa ka. Roy, bobo din yung pagkampi si Bagag. Girly Sevilla, salot Sir Toto, kasing God bless you. Ako, ibahin nyo ako, nasasalita ko, pinipresenta ako ang ebidensya. Pinipresenta ko yung rules on extradition. Pinipresenta ko yung may utos, hindi pala totoo na may warrant of arrest laban kay Bato. Yun pala, ginawa lang pala ni Boying Rimulya, sa press con pa sinasabi. Sinabi niya na nag-text sa akin si Acting Secretary Frederick Bida na mayroon na daw ICC warrant. Nung tinanong si Bida, i-verify pa lang namin. Roy, pakawala di ba kagatorib? Talaga ikaw, relax ang kagaya talaga ang vlogger kayo, wag balat sibuyas. Manuel Castro, Attorney, please, wag kang bumaba sa level ng mga walang alam sa batas. Tulani ni Jacques. Hindi, ibig sabihin kung bakit ako bumaba ng konti, para naman ma-educate naman iba na nakikinig. Jacques Reactor Reacts. Jacques de Bulli, nag-aral ka ng international law? Ilang SEM? Anong final grade mo? Ay, nako. Ismael Serdina, ano nangyari sa iyo? GBBS Las Vegas, nanigas na ang katangahan ang mga sumusuporta kay BBM. Wala sila nakikita ang mga corruption sa kagagawan niya. Tatalikop ang Ping Permi, attorney, pahulat, RA gihapon ni sa imo. Jacques de Muli, ay, tika muna, binalita na yung mayor ng Butuan na pinakamayaman na yumaman sa flood control, ang may-ari ng construction firm na Equiparco, si Mayor Engineer, ano pangalan niya? Nakalimutan ko. Nga, sa totoo lang, dapat engineer ang mga mayor kasi para unlad ng city. Di ba, Jacques de Muli, dapat mga engineer ang mayor? Jacques de Muli, ikaw ang bubo, sinabi na walang extradition ng ICC Philippines dahil wala silang treaty. Kabubo ka talaga. Ikaw, hindi mo nga pwede sa utos ng konstitusyon, hindi mo pwede arestuhin ang kahit sinong tao na walang prosesyon ng batas. Very basic yan. Ano ka ba? Jacques de Muli, gusto mo, ako aresto sa'yo? Saan ka? Pupuntahan kita ngayon. Magdadala ako ng pusas. Kahit wala kang kaso, sabihin ko lang na sa ICC may kaso ka. Pwede ba yun? Kahit barangay, harangan ako ng barangay kapitan, pati tanod, harangan ako para maprotektahan ka lang, Jacques de Muli. Tommy, Troll de Marcos, langhiya sa sarili, anong bayad? Magkano kayo bayad ikitikan? Ito yung pinalabas ng budget ang PCO langga. Ano ba ang PCO? Presidential Communications Office. Nanghingi ng budget na napakalaki, 1 billion. At ang kalahating billion doon ay pambayad sa mga troll. Tinawag nila, inamin nila. Kasi gagamitin daw yun para sa ipalapdag. Ano pang ipalapdag? I-spread, ikalat sa lahat ang kagandahan ng ginawa ng pamahalaan daw. Nako! Hindi naman, lumakas tuloy ang ulan dito sa Cotabato. Talaga ikaw, huwag ka sanasan balat sibuyas. Nag-vlog ka, tapos ayaw mo talaga ikaw, kaya ako nagre-react, di ba? Mag-react kayo. Kahit anong tawag sa akin, okay lang sa akin, pero hindi nyo ako mapigilan na mag-react. Ganun lang po kasimple, okay? Kasi ganun po ang batas, ang panlaban sa fake news ay dapat kinukorek kagad. Okay? Talaga ikaw, huwag ka sana balat, hindi po ako balat sibuyas. Ang kakasuhan ko lang, hindi naman ako magkakaso ng libel. Kakaso labang ako ng disbarment, laban kay Conte at saka laban kay Boying Rimulya sa pagsisinungaling na wala palang warrant of arrest. Bigsana Paramis, magalong na papagamit na kay BBM, biglang sumipag dahil napunta sa Davao. Hindi naman siguro, ano lang yan, naobliga lang yun mga bata niya kasi mga premier yun eh.
mga tauhan niya dati. Cassandra Daisy, Jackie, no treaty, no extradition. Understand? Your game is a scam shame. True, no treaty when it means that order is pure trust. Eye of the Tiger Dragon, si Bersamin at Remulla, mga nga aminadong dapat sundin ang guideline ng Supreme Court. Tapos ikaw pa, si Conti at saka Dimuli, hindi. Jackie Dimuli, hoy, nuclear, political science 101. 102 ang grade ko dito ay 4.0. Ikaw, ano? Dapat 5, dapat ang grado mo. Kung magaling ka. Di ba? Nuclear reactor reacts. Jacques de Molay, 1.25. O 1.25 sa ibang system of grading. Mas mataas ang 1.25 kaysa 4.0. Conrado Olorasa, good morning, sir. Lingo, sir, to, kasuhan mo na konti, bubuyan. Your game is a scam shame. Trolls, what is the point of having sovereignty if foreign entities can simply order us around? Tama! That's the best argument in town. Your game is a scam shame. Thank you so much for that argument. Nuclear reactor reacts. Jacques Demoli, with degree, partida, general education lang yan sa program ko. Nakatamina. Oy, mamo, kumusta? Mukha di konti. Paul, 27. Ang Solgen ba ang magsasampa ng kaso kay Bato if ever na mawaran? Yes, Solgen po. Solgen na po ang magkakaso. Pwede rin ang state pro, pero Solgen usually humabak. Rapitol po, alias Pulandit. Dennis Kausing, bro, Cassandra Daisy, mas gusto ko ang mga DDS kaysa loyalista at pinklawan. Kita mo na yan? Your game is a scam shame. Jacques de Muli, bubo ka talaga, Kausing, nuclear. Tayong nuclear daw, bubo tayong dalawa. Yung troll na nga diskusyon ko dito. BBS Las Vegas, alam nila kapag napabayaan nilang nakaupo si Sara, ay talagang tatakbo sa Amerika si Boying Rimulya, tsaka si Conte. Cardo sa bukid, binalatan ang mga kabubuhan ng mga loyalista. Salamat, Dr. Toto Kausing. Nuclear reactor reacts, Jacques de Muli, bubo si Toto. Ang sinabihan mo, pick lawyer, hindi ako, hugas kamay ka pa dyan. Rosa de los Reyes, andito pala ang bangag troll sa army. Conrado Olorasa, people power lang ang katapat ni bangag na Marcos na yan para matapos na ang paghihirap ng ating mahal na Pilipinas. Cecilia Kabake, tama, Toto, ang sinabi mo. Talaga ikaw, pikon na kayo pag mumukha mo, kayang guilty niyan. Sino po sinabihan mo na pikon? Hindi po ako napipikon, talaga ikaw. Sino kayo sinasabihan mo? Ana Indo, ang mga Pilipino ay nabibili sa ayuda, kaya may nakaupo ng opisyal na kurakot. Good, bad. Sir, nagugulat ako nang mag-compute ka ng volume ng tubig. Naalala ko pala na ikaw isang engineer din. Maayo kaayo, sir. Salamat po. BBS Las Vegas, yung hinaharap natin na trillion budget si BBM sa flood control ay pinapasa sa mga Duterte para makalusot. Rosa de los Reyes, kawawang Marcos tuluyan ang sinusuka sa Cebu, hindi pinapansin. Kay Kumaro, Lingo, all AI mga trolls ni BBM, nag-iisa lang na yan. Jacques de Muli, bubo ka talaga, Kausing. Mismong si Digong ang sabi na maraming ghost projects sa time niya. Asan yun? Ilabas mo para maniwala ako. Macabelli, Siakor, wag mo nang patulan, Dr. Attorney, baka bahawa ka pa sa kabubuhan niya. Bali Racer na. Rosa de los Reyes, pinakainutil na presidente sa kasaysayan ng Pilipinas, si Marcos Jr. Rafi Tulfo alias Polandit, mahirap idebate itong si Jacques. Set na siya sa kamangmangan niya. Jacques de Buli, hoy Kausing, AI din ang ginagamit mo. Anong AI? Roy, kung hindi ka bubo, papayag ka bang magiging troll di bangag? Ana Endo, suportahan kita, Dr. Toto, dahil hindi ka bias at sa batas ka lang. Nuclear reactor, walang problema yan. Ilitisin natin si Bato. Pero, iproseso mo ang tama. Sa totoo lang, dapat dito nga sa Pilipinas kinakasuhan. Bakit hindi nyo kinakasuhan? Diba? Si Duterte dito niya kasuhan sa Pilipinas. Meron na naman tayong batas sa Republic Act 95.1 na tinatawag na krimen, na crime against humanity. Bakit ipasa nyo pa sa ICC? Dito na lang para wala ng gastos. Ana Indo, total, hawak nyo lahat ng judge dito. Bakit hindi nyo ito gagawin? Sana Indo, sana lahat katulad mo, Dr. Rosa de los Reyes. Akala ko si Pinoy Aquino ang inutil na presidente. Mas malala pa pala si Marcos Jr. Si Cecilio Cabage at Tony Toto sa panahon ni Duterte, Ramanto.
COVID naman. Oh, COVID naman. Ang problema yung Parmali, 14 billion lang yun. Pero kumpara, trillion ang hinanakaw ngayon. So, Vic Cabrera, may mga nagtatyaga pa ba rito sa taong ito? Tinagak na nga ng lisensya ng pag-abogado nito. Ano ka ba? Bakit ka ba nakinig sa akin, Vic Cabrera, kung galit ka pala sa natanggalan ako ng lisensya? Ha? Romel Olivas, may extradition treaty ho ba? Ferdinand San Juan, magandang umaga po, Attorney Engineer Dr. Toto Tirador, katotohanan ng Kausing. Slick Rick, naku, nakawan hour na pala tayo ito sa kabasa ng mga comment. Ana Endo, magkano kaya ang bayad kay Rimulya? Slick Rick, SCC, bulok tulad ni Jackes na naagnas na. Roy, pag-adik, kahit anong gagawin mo, Attorney, bobo yan. Nick Reyes, watching po, Engineer, Attorney Tirador, Berador, mabuhay po kayo. Ferdinand San Juan, sa totoo lang, Attorney, sa 2020 election, puro bago na dapat ang ihalal. Tama po, your game is a scam shame. Sabi naman niya, see, the definitions are now clear. We have the Central Execution Authorities and the Extradition Court. Okay, Cassandra Desi, palpak naman si Conti at Trillanes. Rolando Giray, gusto talaga patahimikan ng mga kaalyado ni Duterte para sila maghani sa Pilipinas. Slick Rick, ako rin, Jackes, nag-aral ako ng international dito sa US, sa Cambridge. Maganda yung Cambridge, hanga ako sa Cambridge. Ginaline Isaac, wag mo ba basahin kasi mga troll na yan, mga kahit anong paliwanag, saradong isip. Binabasa ko para malaman ng iba ng kabubuhan. Cassandra Desi, taga to, lawyer ka talaga sa utak at puso. Ferdinand San Juan, wala akong lisensya, utak lang at puso ang abogado ko. Ferdinand San Juan, mga bugok na politiko ang nagpapagulo sa ating mga inang bayan, kaya taong bayan, luhaan sa huli at talo. Gibeon, isama na rin. Kasuhan si Trillanes, isama ko na rin yan. Rapi Tulfo, alias Pulanit, pambihira talaga itong si Jackes. Ferdinand San Juan, tayong taong bayan ang naglilingkod sa mga politiko, hindi lang politiko ang naglilingkod sa taong bayan. Yang mga katotohanan at nangyayari. Your game is a scam shame. You can take away the license from a lawyer, but you cannot take away the spirit of the lawyer from a former lawyer. Right, Dr. Toto. Tama, salamat po. Salamat, maraming salamat. Cassandra Desi, batak na batak sa korte si Atty. Kasi sigurado, trial lawyer po ako eh. How many years ako naging trial lawyer? At sa totoo lang, magle-lecture po ako how to conduct an excellent cross-examination. Natutunan ko yun sa sarili kong experience. Hindi po tinuturo sa law school, kahit anong law school, ang pagko-cross-exam. The objective is to look for, to expose the witness who is a liar. Joy De Callos, Ben Dalo, Sidney Buang, Kado sa Bukid, lupit mo talaga, Dr. Toto. Lingo, Sir Toto, direkta mo na lang ang pagpapahayag ng katotohanan lang, mananaig sa lahat. Roy, international bugok yan, Atty. Bayaran ni Bangag yan. Joy De Callos, Roy, BBS Las Vegas, Jackes de Bulay, isa kang patunay na katangahan. Fred Iturzaita, si Conti ang babaeng may salbabida sa nguso. Mimi Authority, morning sir. Nobs Vlog, tubong ako 20. Kuya Toto, birahi, isakto na sa likod mo ako palagi. True Davis, si Conti malaki ang bunganga kaya sobrang sinungaling. Shame on you, Conti. Regine Ford, magandang tanghali. Attorney Kausing, Regine Ford, madaming talaga ayaw ng katotohanan. Puro bias mind. Set karamihan sa mga Pinoy. Tomas Esplana, gandang tanghali. Attorney Toto, Tomas Esplana, isa lang ang gobyerno na hindi na ginagalang kahit ang taga ibang bansa. Wala na. Okay, True Davis, thanks for your accurate opinions. Attorney Cousins, and for educating the Filipino people. Walang kwentang presidente, walang alam, at alam ay party at drugs. Yan ang katotohanan. So magandang umaga, magandang hapon po sa lahat. Magandang umaga pa rin.